Guys, for today's video, syempre, hindi naman lahat ng tao, Maribank, Mayabank ang ginagamit, di ba? Meron at meron nagpa-patronize, lalo na kay GoTime. And in this video, sasabihin ko sa inyo kung ano nga ba ang magiging reason ko if I am to choose GoTime as one of my online/digital bank this 2026. Ano nga ba yung magiging benefit sa akin if I'm going to choose GoTime Bank? And maybe ganun din sa inyo. So samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron na akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Yeah, so syempre lagi natin dinidiscuss dito si Maribank and Mayabank, diba? Pero syempre meron din naman mga magagandang bagay or advantage ang ibang banks. And yun yung pag-uusapan natin for today's video, which is si GoTime. Kahit papano naman, meron siyang mga strength na hindi natin makikita kay Mayabank or even kay Maribank. And possibly, ito yung magiging reason ko if I am going to choose GoTime Bank as one of my digital bank this year, 2026. So ano-ano ba to? Unang-una, syempre, if you create a GoTime Bank account, nagbibigay si GoTime ng free ATM card. You don't need to purchase any ATM na katulad ni Maya and even ni Maribank. Though meron silang promotion na kailangan yung gawin para makuha nyo yung binayad nyo for the card itself, etc. etc. But kay GoTime, you just need to create account. Once you created, punta po kayo sa mga kiosk nila and pwede nyo nang makuha ang inyong mga ATM cards without any charges sa inyo. Number 2 reason. Free cash in ng up to 30,000 pesos sa mga partnered merchants nila. Hindi katulad ni Maribank and ni Maya na kailangan natin maghanap ng way para makalibre tayo ng cash in. Kay GoTime Bank, actually guys, isa to sa ginagamit ko para magpasok ng pera sa Maribank and Mayabank. Paano? Well, madalas kasi ako sa Robinsons Mall kasi doon po yung Fitness First kung saan ako nag-gym. Sa supermarket, doon kami nag-grocery and kapag kailangan ko ng digital na pera coming from my traditional bank na BDO, instead na bank transfer ko siya kasi sayang din naman ang fee. Ang gagawin ko, i-withdraw ko sa ATM and then pupunta ako sa cashier sa Robinsons Supermarket. From there, makakapag-cash in ako ng libre. After that, ililipat ko na lang sa Maribank or Mayabank yung perang kinash in ko. O di ba? Free cash in. Though guys, you have to be aware na up to 30,000 pesos na lang ang pwedeng i-cash in sa mga Robinsons Supermarket. And here are the list of partner merchants ni GoTime wherein you can cash in with a specific amount. Just take note guys na you only have 2 free cash in per month and a maximum cash-in amount of 15,000 per cash-in or 30,000 per month. Medyo limited pero if you compare this kay Maribank and Mayabank, wala silang ganyan. Okay, number 3 is free bank transfer. Yes! Meron na silang free bank transfer. Dati kay GoTime, may 5 free transfer. Eventually, naging buy one, take one. Now, binalik nila yung free bank transfer. And this time, 20 free bank transfer per month. Feeling ko, ginawa talaga to ni GoTime para manghatak ng depositor. Kasi, isa sa deciding factor ng mga gumagamit ng online and digital banks ay ang transfer fees. So, kung meron ka ng free cash-in, tas meron ka pang free transfer, why not, di ba? Number 4 is that I'm using my GoTime card as a reward. Well, kay GoTime kasi nakalink ang Go Rewards. Yung Go Rewards is the rewarding system kapag nag-grocery ka, namimili ka sa department store ng Robinson. If you are a person na madalas sa Robinson's ecosystem, or I should say department store, mall, this GoTime account is best for you. Kasi you don't need to get a separate Go Rewards card or even bring up your phone and open the app and log in, etc. Dito, since meron kang GoTime account, it also acts as your Go Rewards card. So, tipong nakalink na yung Go Rewards card mo sa inyong GoTime account. Thus, if you use your GoTime card sa mga supermarket, department store ni Robinson, you just need to show this and i-scan nila at papasok na ang points mo sa Go Rewards. And ako guys, medyo nagbe-benefit nga ako dito kasi madalas kami sa malls ni Robinson. So, kung titingnan nyo, eto, nakalagay po dyan, last November, nag-redeem po ako ng points ng up to 1,500 pesos. And yung points na yan ay naipon ko good for 1 year. Basically doing groceries, yan, tapos yung flight namin sa Japan na nabigyan din kami ng points, etc. etc. hanggang umabot siya ng 1,500. This by far is pinakamalaking rebate na natanggap ko. You can also convert your points into cash pero mas lower siya.
So, I suggest, if you want to do more with your points, you just redeem it sa groceries nyo. Ibawas nyo na lang sa groceries nyo, 1:1 pa ang ratio ng palitan. Guys, baka pwede naman kayo mag-subscribe and follow dito sa aking mga social media channel. Dito po sa YouTube, Facebook, TikTok, and even Instagram. So, please follow and support. Last but not the least is GoSave. Well, hindi katulad ni Maribank, si GoTime ay may GoSave. Ang GoSave is parang personal goal wherein you can create many GoSave account in your GoTime account na pwede nyo iset na like for travel, yan, for tuition, for emergency, for new gadget or new cellphone. So, visually, nakikita mo na, meron ka na nailaan na 5,000 sa travel, 10,000 sa bagong cellphone. Meron kasi talagang mga tao na mas namomotivate pag nakikita nila improvement dun sa goal sa pera nila. So, yun nga, if nag-iipon ka pang-travel mo, alam mo na, 20% pa lang ang travel goals ko ang nilalagay ko. so kahit pa paano mamomotivate ka na magdagdag pa at mag-ipon pa. So, this feature is wala kay Maribank. Yeah, basically, yan yung best feature na masasabi ko na I'm going to use GoTime because of this feature. Well, in terms of interest naman, the interest is still high compared to traditional banks at 3%, but medyo mababa na siya compared kay Maribank and even kay Mayabank. So, more on, hindi ako maglalagay ng pera dito because of the interest rate. But basically, the reasons na diniscuss ko earlier, yun yung magiging reason ko kung bakit gagamit ako ng GoTime. Actually, meron pa for our bonus reasons. Si GoTime, meron na rin siyang other service such as time deposit na USD, Go Crypto, pay bills, generate bank statement, generate bank certificate for free, buy loads, and lastly na lang is the beta phase ng More Time. More Time naman is somehow the buy now, pay later scheme ni GoTime. But hindi siya offered pa sa lahat and it is on beta phase pa lang. If I'm going to rank GoTime sa listahan ko ng mga online and digital banks, ilalagay ko si GoTime sa either top 3 or 4. Syempre, unang-una pa rin sa akin si Maribank, sunod si Maya, and then pwedeng si Netbank or si GoTime yung number 3 or number 4. And this is because of nabanggit kong reason, yung Go Rewards, free bank transfer, and free cash in. But other else, medyo hindi na ganun ka-appealing sa akin. Kayo ba, for our question of the day, ano yung appealing na feature ni GoTime ang nakikita nyo na masasabi nyo na sarili nyo na gusto ko gumamit ng GoTime because of this feature? Ayan, let me know sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Alexander Gallego at Alexander Gallego 5375. Sabi po niya, Happy New Year, Idol! Pa-shoutout po sa next video. Thanks! Kay Alexander Gallego, shoutout po sa inyo. Thank you so much din po sa patuloy na pagsuporta at panonood ng mga videos ko. Maraming salamat po. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!